para po sa inyo, ano po ba yung pinaka-layunin nitong Konektadong Pinoy Bill? At sinasabi nga dun sa statement na ito na yung sagot sa problema sa current telco system sa bansa at sa mabagal na internet po dito sa Pilipinas. Okay. Una po sa lahat, hindi lang po ang Better Internet PH ang nag-aral sa Konektadong Pinoy. 3 kongreso na po ang pinagdaanan ng bill na ito, 9 na taon ng debate, konsultasyon, at mga public hearings. Bukod po dito, ang Department of ICT, ang NEDA, ang Philippine Competition Commission, ilan lang po ito sa mga agencies na sumusuporta at nagte-champion sa Konektadong Pinoy. Pinasa na rin po ito ng Kongreso at Senate at sinertify as urgent ng Pangulo. Ang Konektadong Pinoy po ay naglalayon na buksan ng internet market para magkaroon po ng more choices ang mga consumer pagdating sa internet service provider. Kasi matagal na po tayong nagtitiis sa mahal, mabagal na internet at marami pong barangay, mga 19,000 barangays po yan, ang hindi pa konektado hanggang ngayon sa internet. Ito po ay dahil sa mga outdated o makalumang batas na nung dinisenyo po sila, mga analog era technology pa po ang ginagamit natin to communicate. Yun po yung mga landline telephone. So dahil po doon, kakaunti lamang ang providers na pwedeng magtayo ng digital network sa Pilipinas kasi kailangan nyo ng congressional franchise. Ang congressional franchise po ay batas na ipapasa ng Kongreso. So nagdadaan po ito sa usual na proseso ng batas, no? Usually 2 to 3 years po yan bago maipasa. At ano lang po yun, first step lang po yun para makakuha ka ng lisensya bilang network provider at after po ng congressional franchise ay tsaka kakakuha ng permit sa National Telecommunications Commission. So dahil po ito ay napakahabang proseso at kailangan mo talaga ng, hindi lang kapital, kailangan mo ng mga lawyers, kailangan mo ng mahabang panahon, kakaunti lamang po ang kayang kumuha ng franchise. So, ilan lang po ang mga choices natin sa internet service providers. Lalo na po yung mga nasa kanayunan, yung nasa rural areas. Usually po dito sa Metro Manila, hindi natin masyadong ramdam kasi meron po tayong several choices. Pero pagdating sa probinsya, usually isa lang po yun eh. So, ang infrastructure po ang pinakamalaki nating problema. At nililimitahan po ito ng mga lumang batas natin. So kulang po tayo sa kompetisyon, kaya mataas ang presyo ng internet service. Ano ang garantiya na ito pong mga papasok na new players, talaga magseserbisyo doon po sa mga, tawagin na rin natin mga last mile na mga areas? Magandang tanong po yan, Manong Ted. Yun pong Konektadong Pinoy, hindi lang siya magbubukas ng market para sa new players. Binibigyan niya rin po ng pagkakataon ang mga existing local internet service providers na mag-expand ng network nila. So kasalukuyan po, halimbawa, marami po tayong mga small players na nasa probinsya. Marami po dyan mga cable TV operators na kayang maglatag ng fiber optic cables. Sa ngayon po, kailangan nasa isang municipality lang sila. Kasi kapag tumawid po sila ng municipality, halimbawa kailangan nilang kumuha ng internet bandwidth from the city, kailangan po nila ng dalawang bagay. Either kukuha sila ng congressional franchise para payagan silang mag-expand ng network kahit po isang munisipalidad lang yan. Opo. Or kailangan po nilang kumuha ng provisional authority to operate. Sorry, medyo technical na po. Yes, ma'am. Kailangan po nilang kumuha ng provisional authority or PA to operate para lang tumawid ng municipality. Ngayon, ang PA po na tinatawag natin, kailangan po itong dumaan sa isang quasi-judicial process. So para po itong litigation, ito po itong legal process na para kang nasa korte. At yun po ay kailangan gawin sa Manila ng NTC sa central office. So, yung pong dalawang options ng ating small player ay hindi lang po matagal kundi napakamahal gawin. Opo. Ito po ay hindi naaayon sa ease of doing business at hindi po ito katulad ng ginagawa sa ibang bansa. Tayo lang po, ang Pilipinas lang, ang kaisa-isang bansa na nagre-require ng congressional franchise.
So sa ibang bansa, administrative process lang po ang ginagamit para maglisensya ng network operator. Pero ang ano po, Manong Ted, ang So, administrative process, Opo. may kasama po yung mga pagtingin sa iba-ibang criteria, pwedeng Opo. financial, So technical. to answer my question, ma'am, to answer my question, paano po matutugunan ng Konektadong Pinoy bill? Ito pong tanong ko na ang mga kanayunan, ang mga hindi inaabot ng serbisyo ng internet, malalagyan nitong mga new players na ito. Apo, so yun pong new players, pwede po silang pumasok sa merkado kung saan nakikita nilang may market. Pero sir, ang mga existing players po natin na nandoon na mismo sa malapit sa mga remote rural areas, pag hinayaan po sila ng ating batas na i-expand ang network nila, hindi na nila kailangan maghintay ng big players or hindi na nila kailangan maghintay ng new players para pumunta doon. Opo. Kailangan lang po silang i-allow ng batas. Okay. So ang Konektadong Pinoy po ay papayagan na ng mga local ISP, hindi na kailangan kumuha ng congressional franchise at i-expand po nila. Kung halimbawa kung nasa city po sila or nasa poblasyon, hahayaan na po silang palawakin pa yung network hanggang umabot doon sa medyo rural at remote areas po. Okay. Doon sa mga hindi na ho naniniwala sa ipinapangako ng Kongreso, balikan natin oil deregulation law, ipinapangako dahil sa deregulation, magkakaroon po ng mas mababang presyo ng gasolina because of competition. Electric Power Industry Reform Act, pinapangako na gaganda ang presyuhan po pabor sa consumers ng kuryente because of competition din. Opo. At ngayon po, eto. Opo. Hindi ho naman nangyari yung pinapangako ng dalawang batas na iyon. Ito ho na naman po ang pangako nito. Because of competition, gaganda ang serbisyo at magmumura ang internet. Ano po ang inyong damdamin at masasabi doon? Una po sa lahat, Manong Ted, magkakaiba po yung mga industriya na yun. Ano? Ang internet po ay kaya ng isang maliit na player basta i-ensure lang ang quality of service at nagko-comply siya sa standards. So, kumbaga ang internet po, network po siya. May mga maliliit na players, may mga malalaking players. At usually ang mga maliliit na players, bumibili po yan ng internet sa mas malalaking players. Ito po ay posible sa internet. Hindi mo kailangan na naglalakihang mga internet service providers ka para pumunta sa mga komunidad. In fact, ngayon po, meron po tayong at least 1,000 na small ISPs na handa po silang mag-invest sa kani-kanilang mga komunidad para palawakin ng access. So, magkaiba po ang industriya na yun at sa internet, posible po yun. Lalo na kung mas maraming maliliit na players ang papayagang magtayo ng network.